Burkina Faso, isang bansa sa kanlurang Afrika na may 15 milyong populasyon at isa sa pinakamahirap sa buong mundo. Walang likas na yaman ang bansa at madalas ang tagtuyot, kung kaya't kulang sa supply ng pagkain at tubig ang mga mamamayan. Dahil dito, daan-daang libong magsasakang Burkinabe ang lumilikas at nagtutungo sa mga karatig na masasaganang bansa upang maghanap buhay. Hindi inalintana ng mag-asawang Dani at Ruby Bayasin ang katotohanan ito bilang pagsunod sa Panginoong Diyos na siyang naglagay ng kanilang puso at patungo doon upang maglingkod. Everybody was talking about going to India, Thailand, China, tapos bigla kami Africa. Taong 1998 na magpasyang magtungo sila Dani at Ruby Bayasin sa Burkina Faso upang magturo ng Ingles sa mga Burkinabe. Dala ng kahirapan sa Burkina Faso ay maraming di nakakaranas ng edukasyon. Marami ang hindi sang-ayon sa desisyon ng mag-asawa. Naririnig namin bakit namin dinadala yung mga anak namin doon. Yung mga Africans, hindi nyo alam yung culture nila, baka kung anong gawin sa inyo. The first few years, doon na kami naghirap talaga. Hindi namin makain yung gusto namin kainin. Mag-iimbento kami ng mga pagkain para pagkatapos naming lutuin, sarap silang kainin. Kasabay ng pagtuturo niya sa mga Burkinabe, pinagsusumikapan ni Dani na mabigyan din ng maayos na edukasyon ang mga anak. Minsan nagagarage sale sila, so binibili namin yung mga materials nila. Tapos yung mga workbooks, may sagot na, ini-erase namin para lang may magamit. Could not even buy toys for them. Could not even get nice clothes for them. As a father, syempre, maawa ka rin sa kanila. Bukod sa problemang pinansyal, bumigay din ang kalusugan ni Dani. Kasi siya yung pumunta sa villages. Nung first year namin, he had malaria 6 to 12 times in 1 year. And that's a lot. Sa gitna ng paghihikahos, ay nakapagsimula si Dani ng maliit na eskwelahan at Bible study. Sa kabila nito, may mga panahong pinanghihinaan pa rin siya ng loob. Unfruitfulness. There was a point na ano bang ginagawa natin dito? Parang wala namang nangyayari. Sa harap ng mga hamong ito, pinag-igting ni Dani ang panalangin. When we started to understand that it's not about the work, it's about us being changed. Doon na nakikita namin ang fruit ng labor. I saw him grow in his prayer life. He will wake up 2 a.m. I see him praying on his knees. Makalipas ang 15 taong paninirahan sa Burkina Faso, pinapatunayan ng pamilyang Bayasin ang kabutihan ng Panginoong Hesus sa kanilang buhay. Nang dahil sa walang patid na pagtitiwala sa Diyos, ang dating maliit na eskwelahan nila Dani at Ruby ay 3 na, at kung dati sila ay nagigipit, ngayon sila ay tumutulong para sa pag-unlad ng komunidad. Pinapangunahan nila ang proyekto ng patubig at livelihood. Nakapagtayo na din sila ng bahay-sambahan at Bible school para maibahagi ang salita ng Diyos. We started working with the Fulani and unreached people group. Now we have 4 least rich people group na nire-reach. So we are mobilizing mga workers who will go full-time to the villages sa camp na mga people groups nito and stay there. Kung ang safari ang binabalik-balikan ng mga turista sa Africa, para kanila Dani at Ruby, ang tawag ng pag-ibig ni Kristo para sa mga Afrikano ang kanilang binabalik-balikan. Once they give their lives to Christ, nag-change hindi lang spiritually but even their lives financially, physically, makikita mo yung changes. That pushes you to serve God more because you know that He is full of surprises. He's always doing something new and it's always exciting to find out, Lord, ano bang gagawin mo ngayon?